Oh, patay tayo dyan. Na-late na yung mga kasama ko. Asan na ba yun? Tatawag na lang ako ng iba. Tor! Tor Carl! Pastor Don! Absent sila, sila James, sila Quick. Samahan nyo naman ako sa podcast. Sige, Tor. Game. Asan na kaya sila? Ayan na! Tor Carl! Pastor Don! Uy! What's up? Isang tawag lang, dito na kaagad. Ayaw ka namin nag-isa. Isang tawag mo lang. Salamat, Tor. Salamat. Ayaw ka namin nag-iisa sa buhay. Kamusta naman kayo mga pastor? Mga aking lodi na pastor. Okay naman. Aray! Ako, okay na okay. Mahina lang ang signal. Ako! Tor, maganda yung lugar dyan, Ingat ka dyan sa kabundukan. Oo. Nandito tayo ngayon sa sa malayong parang ng Antipolo. Uy! Sana all! Isolate mo na, Sarap. Sarap ng oxygen. Sana all may fresh air. Ito pa rin tayo sa trabaho. Si Pastor Ton, green lang yung background pero hindi talaga green. Kung saan nyo gusto, dadalhin ko yung sarili ko dun. Yan, welcome muna natin, Tor. Yung mga nakakasama natin, yung mga makikita natin mga comments at nanonood nito. Patuloy po nating i-share yung ating feed stream ngayon dahil napakaganda ng ating pag-uusapan. Yan, galing kay Ate Shelly. Sana all daw. Napakasarap talaga. Sana all talaga. Pero sana all nanonood ng stream natin ngayon. Kasi napakahalaga nitong pag-uusapan natin. Yun ang isana all natin. Diba? Sana all nanonood. Hashtag sana all nanonood. I-hashtag na nga yan. May bagong hashtag na tayo. Hashtag sana all nanonood. Yan, kung nanonood ka, mag-comment ka na ng hashtag sana all nanonood. At tag natin ang ating mga kaibigan. Yan. Sa ating stream. Itag nyo sila at tayo. Maganda-ganda ang pag-uusapan natin, Tor. No? Tungkol sa hashtag. Oo, malupit to. Ang second part ng ating 3-part series ender ng ating hashtag ministry na series sa ating Freed Podcast. Pero Tor, may mga tanong ako sa inyo. Dahil kayo'y mga pinagtibay na ng panahon sa ministry. Talaga matagal na. Parang pader yun, ha? Ano ba yan? Boysen ba yan? Boysen? May semento na at may tubig. Talagang matigas na. Ano po ang pinaka masayang karanasan nyo sa ministry? Sino mauna? Bigay kayo ng kahit una na ako. Una na si Kurt. Okay, sige. Okay, ako na. Unahan ko na. Pinakamasayang panahon sa akin sa ministry yung hindi ko ito makakalimutan. Tinuruan ako mag-drums. Kasi nung panahon na yon sa IBC Luis, nawalan ng drummer. Di ko alam kung saan napunta yung mga drummer nun pero walang nagda-drums talaga. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo ako ng skill dyan sa... hindi to hindi to talkies lang totoo to. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo ako baka sabihin niya, talkies lang tong itong storya na to Pero hindi to talkies. Ano lang to, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ako ng skill sa pagtugtog. Kasi yung gitara, hindi talaga umubra sa kamay ko Pang distraction yung kamay ko hindi pwede sa camera hindi pwede sa hindi pwede sa gitara, pan drums lang talaga. Kaya yun yung pinag-pray ko talaga. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo ako ng
Bigyan mo ako ng talino para dito. Tapos yung ministry, pasok mo ako sa pagda-drums. Tapos tinuruan ako ni Ate Pangke. Tapos si Kuya Melvin pa nun. Hindi nyo na inabutan siguro yun sa church. Kuya Melvin, tas Ate Pangke. Tapos yun, natuto ko. Para sa akin yun yung pinakamasaya na panahon sa akin sa ministry. Yun. Pastor Ton. Ako na. Catch the ball. Sa akin naman, isa sa mga pinakamasaya talaga, yearly ginagawa. Nakuha ko na. Yearly ginagawa kapag mag-anniversary yung church. May may mga paglilinis na nagaganap, ganyan. Set up, decoration. Ako, nag-enjoy talaga ako sa ganun kasi bukod sa na siyempre gusto natin malinis yung church. Sabi ng church natin ngayon, sana all. Sana true. Sana all may naglilinis. Workday na. Sa akin yung fellowship na sama-sama kayo na ginagawa yung ganun. Masaya sa akin yung kasi wala naman akong ibang napupuntan Siyempre sa school, bata pa ako noon. Siguro high school. Sa bahay, tas sa church. Tapos, para sa akin masaya lang yun. Yung maging part na naglilinis. Yan. Yun. Ako na, Tor. Pass the ball, Tor. Ay. Nasa labas. Ako yung unang pasok ko sa center. Ang center ko sa IBC Luis. Yun. Pa lang. Casing pa lang ng pader yung meron pa nun. Ang kasama ko sila Ate Lara sa si shoutout kila Boss Alex. Ayun. Kay Ate Lara. Ang nag-enjoy kasi ako doon kasi unti-unting nabubuo yung yung Luis na center. Yung Luis na church. Habang nagse-center kami doon, unti-unti kaming nagkakapwesto. Hanggang sa yung mga center kids noon, pagtawid nila, andun na yung church. Church kids na din sila. So yun, isa yun sa mga pinakamasaya para sa akin. Pero, di ba po, yung idea natin ngayon ay na mas masaya sa ministry kapag alam mong nasa tamang lugar ka. Kasi, yung saya na nararanasan mo, Yung saya. sayang. Hindi sayang. Yun ang yun ang diin dun. Yung saya, hindi sayang. Tama application yan. Parang 4 na oras kang nag-Genshin Impact, sayang na yung oras. Sayang Sayang pa level. Train pa. Wild trip. Sayang yung oras. Sayang yung oras na ginugol ko, magko-quit na ako. Tagyan na yung mga Babay nagigenshin dyan. Genshin. Mga nagigenshin dyan. Pagkakita mo na gano'n Hashtag babay Genshin. Paalam Genshin. Pero yan, Tor, diretso na tayo sa unang part ng ating usapang ministry. Saka GGG. tungkol sa mga anong binibigay ng Panginoon sa atin. Tapos ano yung mga pwede mong gawin? Saan ka ilalagay ng Panginoon? Okay, sa akin po, naatasan ay ang may kasama mga malupit na i-discuss niya yung isa, gifts at talents. Nasa akin yung talents. Yan binigay ni Pastor Carlo na i-define natin kung ano yung talents. Yan. Ang ano ba Parang nasisi pa ako Ako'y na-assign. Ang walang binigay ni Pag ako nalaglag, ikaw na lahat. Tor. Ayan na, naglalag na ako. Pero ano nga bang meaning ng talents, di ba? Meaning dito, skill na kaya mong gawin, pwedeng nung pinanganak ka pa lang, nagagawa mo na. O kaya, na-discover or na-develop natin over time. Hindi yung pagkapanganak mo, nagda-drums ka na. Baka yun ang sabihin nyo Pero,
pagpanganak mo pa lang, magaling ka na mag-joke. Isang kaibigan natin. Ay, Pikaro. Iniintay ko yan, yung mga joke, Ay, mga nako. joke. Inborn Sana yung Nakakamiss. nandyan ka pa. We miss you. Pagdating ng panahon. Hoy! Pero yun po yung talent. Lahat tayo meron yan. Mga nade-develop natin sa ating pagmamature sa ating mga buhay. Diba, sumasali pa nga sa mga talent show, yung iba sumasayaw, kumakanta, pero madalas napapractice yan or nade-develop. Yun ang isa sa mga pagkakaiba niya sa gift. Yung talent yan, nade-develop natin yan. And madalas natatawag din siyang skill. So magkasama yung dalawang yan. I-discuss natin kung ano ba yung isa sa mga magandang storya sa Bible na nakasama yung word na talent. Although hindi siya yung direct definition natin ng talent ngayon, pero gamit yung word na talent and madalas siyang inahalin tulad sa kung anong kaya nating gawin para mga skill. Yan, na-discuss natin siya last week, so hindi na natin i-detalye yung storya, pero siya ay nasa Matthew chapter 25 verse 14. Yan. Basahin nyo na lang kung gusto nyo yan. At merong isa doon, yung highlight na buhay, yung isa na binigyan niya ng isa. Yung binigyan niya ng one talent. Na ang ginawa binaon sa lupa at tinago. Ibaon na yan. Binaon Binaon sa lupa. Tapos hindi niya napalago. Yan, yung goal natin ay pagdating sa talent, plantito o kaya plantita yun. Ibinaon Pero ang goal natin sa ating mga skill and talents, galing din sa Panginoon, Pastor, ay gamitin natin ito and i-invest natin yung ating oras. Tama. Yung panahon din na binigay ng Panginoon sa atin. Na ibig sabihin, pag may talent ka na binigay ng Panginoon, na pinrovide niya sa'yo, i-improve mo, palaguin mo siya, and dapat ibabalik mo siya kung kanino rin siya nanggaling. Diba? So ngayon, papasa ko na ulit yung bola. At ano nga po ba ang gifts, Pastor Ton? Baliktad pala yung pinagpasahan ko. Ganda. Wala na, ilang buwan na tayong hindi nakakapag-laro Bukod lang kay Pastor Carl. Sana all. Sana all. Sana all rin kay kaibigan. Kalalaro lang kanina. Yung sa akin naman, yung gifts. Ano ba yung gifts na yan na binabanggit na mamaya i-discuss natin dito sa ating podcast? Yan, naririnig nyo ba? Yung gifts sa, yun yung charisma na tinatawag na binigay, paano ba natin na-explain to? Hindi siya pinapasa ng kung sino man sa'yo, pero binigay yan ng Holy Spirit. Yan yung ginagawa namin dito. Hindi ganyan, hindi pinapasa. Kundi binigay siya ng Holy Spirit. Ngayon, sabi dito sa 1 Corinthians 12 verse 1. Ay, nawala yung music natin seryoso. Sabi dito sa 1 Corinthians 12 verse 1. Ngayon naman sana all seryoso. Uy, seryosohan na to. Sabi dito sa 1 Corinthians 12 verse 1. Ngayon naman mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang tungkol sa mga kaloob ng spiritual. Yan. Hindi ito yung pag sinabi sa spiritual, baka pumapasok sa isip nyo si Ginoong Ed Calawag, hindi yun Ito ay pang malupitan yan na spiritual. Malupitan nyo Ganun yung Saka yung kalembang niya, baka mga kalembang. Ginawa ng meme yan, napanood nyo na. Sabi nga ng kaibigan natin na si Ed Calawag, wag ngayon. Yung binabanggit dito, may pinagkaloob yung Holy Spirit sa atin bilang sabi dito sa lahat ng Kristiyano meron. Kung ikaw ay Christian,
like mo nga itong ating podcast. Yan. Share mo na rin. Yan, lahat ng Kristiyano meron yan. At dito papasok yung hamon natin ngayon na i-discuss natin. Yan. Kung alam mo na ba kung ano yung pinagkaloob sa'yo na tinatawag nating spiritual gift. Yan. So, ibig sabihin pala, hindi lang talents yung meron tayo at hindi lang abilidad yung binigay sa atin, kundi ang kaloob talaga ng Diyos ay yung gift na i-discuss natin dito mamaya, kaya tutok lang kayo. Kung ano man yung ginagawa nyo, saksak nyo yung earphones nyo. Diba? Yung mga ano dyan naka-altab Altab Gaming. Para sa inyo, Ako saksak nag-gaming. sa tenga nyo Kasi, miski ako, excited na ako dito sa i-discuss na to. May pinagkaloob na gift ang Holy Spirit para gamitin para sa Kanya. So, ayan. Torgard, ano ba yung spiritual gift na yan? Kasi minsan yung conception natin ng spiritual gift yung yung mga kakayanan mo lang o kaya mong gawin. Gusto ko na tignan natin siya kung ano ba talaga yung nilagay ng Panginoon doon sa spiritual gift. Kunyari, si Kuya EJ, magaling siya sa music. Tapos, nasa music ministry siya. Ang tanong, kailangan mo bang maging magaling sa music para nasa music ministry ka? Yun yung yun yung conception natin Saka kung titingnan nga naman natin, music ministry, tapos music siya, pero hindi ka naman talaga skilled dun sa music. Ang tanong, pwede ka pa rin dun, di ba? Kasi yun yung yun yung palagi nating dinadahilan. Hindi naman ako magaling. Di ba? Hindi naman ako able. Di ba? Pero kung titingnan natin, hindi ba naman kailangan talaga maging able sa maging magaling para magkaroon ka ng spiritual gift. Okay? So gets hindi mo kailangan magkaroon ng sobrang galing na skill at talent para magkaroon ka ng spiritual gift. Ano ba yung sinasabi? Direct, paano mo nga yung Ephesians 4:11? Shoutout kay Para Derek. makita rin nila. Ito, maganda tong Direct, maganda. pakilabas naman direct. Shoutout kay Direk. Direk, paano mo nga kay yan? Na may Direk, break word. pailabas mo nga yung natin. Direct. Si Direk, napaka Si Direk talagang yun, kinakausap na ni Pastor Ayan, tignan niyo to Sabi dito, now these are gifts Christ gave to the church. Ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin lang nun, binigyan tayo o lahat tayo ng spiritual gift. Tapos, mini-refer siya dyan. Gusto ko lang i-emphasize yung word na church. Kasi yung word na church, ibig sabihin dyan ay yung mga tao na nasa loob ng pananampalataya nila sa Panginoon. Kumbaga, kung ikaw Christian ka, ibig sabihin may spiritual gift ka. So, i-hashtag mo na yan. Hashtag, ang haba. Hashtag, Christian ako, may spiritual gift ako, ang haba. Hashtag. Ang haba. Hindi pwede sa podcast. Napakahaba. Sige, ang hindi makapag-hashtag niyan, tanggal sa sa ministry. Aruy. Pero yun yung konsepto nun. Kasi maraming tumitingin sa lugar o posisyon. Pero kung titignan natin dyan, tignan nyo, may nabanggit pa dyan sa natin, sa verse natin. Ayan. Pastor, 12 na ba yan? 11 muna tayo. Ay, direct pala. Napindot po. Nako. Nabanggit yung pangalan ni Derek. Direct, pakibalik. Direct, sorry, okay direct. Okay na daw po. Sabi ko, Paston, pakisabi kay Direct. Yun ang sabi ko. Tama. Di ba? Pero sabi dyan, tignan nyo, merong prophets, may evangelists, may pastor, may teachers. Iba-iba. Pero ito yun. Hindi dahil prophet ka, evangelist ka, pastor ka, teacher ka, yan yung spiritual gift. Hindi yan yun. Mga tao yan
na ine-exercise yung spiritual gift nila. At kung Kristiyano ka, hindi mo kailangan maging pastor. Kung Kristiyano ka, hindi mo kailangan maging teacher o maging evangelist o maging propeta. Oy, pastor, may propeta pa ba? O, saka na yan. Next Nice. podcast natin yan i-discuss. Kaya, wag mong imimiss ang part 3 nito. Ha? Pagka minis mo to, ikaw ang propeta. Yari ka. Pero, yun yung hindi siya yung posisyon lang. Pero, lahat tayo may spiritual gift. Kung lahat tayo may spiritual gift, tignan mo. Kaya direct palipat nga doon sa susunod na verse natin. Ang napaka ni Derek eh. Tingnan nyo. Their responsibility is to, dalawa yan, equip God's people to do His work and to build up the church. Hindi porket pastor ka o evangelist ka o kung ano man ang ginagawa mo, may title ka, may ministry ka sa church, ikaw lang yan. Pero, kung meron kang spiritual gift, ito daw dapat yung ginagawa mo. Siguro isang malaking tanong bago tayo magpatuloy. Kung Kristiyano ka, alam mo na ba yung spiritual gift mo? Okay? Ulitin natin. Kung Kristiyano ka, alam mo na ba yung spiritual gift mo? Kasi kung hindi mo pa alam yung spiritual gift mo ngayon, tapos Kristiyano ka, tumanggap ka sa Panginoon, o kahit nag-church ka, tapos nakilala mo na si Jesus, kailangan maintindihan mo na responsibilidad mo na gamitin yung salita niya para sabihin sa iba, tapos i-build up yung church. Okay? Hindi ko na i-define kung ano yan dalawang yan, pero ano yan? Patungkol yan dun sa dapat nating ginagawa. At hashtag, magandang tanong ngayon, alam mo na ba yung spiritual gift mo? Okay? Hashtag. Diba? Kasi ganito yan mga pre. Ayan, i-discuss namin to nila kaibigan sa ni Kayton. Sige, direct patanggal mo na yung verse para ma-zoom in yung kagawapuhan namin. Ayun, Tignan. Ang Yan, haba tignan ng nyo, mga hashtag natin, Tor. Hindi ko nga alam kung may nakakagawa eh. Direct post mo nga yung nakagawa nung Ito Tor, syempre. Syempre. Ay, consistent to. ang daming ebas niyan. Kilala mo ba yung kaibigan? Matilok yan. Matilok. Matilok yan. Comment eh. Pero ito 'yon. Tignan natin 'to kasi yung spiritual gift parang naglalagay tayo ng salamin. Ito yung salamin. Ayan, lahat kami. Hindi lang sinuot ni Paston yung sa kanya, pero lahat kami may salamin. No. Diba? Ayun, suot mo nga, Paston. Ako, pagka wala akong salamin, madali akong masilaw. May astigmatism ako eh. 350, 470 yung mata ko eh. Kaya kapag tumingin ako sa salamin, sa ilaw, nagre-reflect yung mata ko. So, ibig sabihin, kailangan ko yung salamin para makakita ko. Yung spiritual gift, binibigyan tayo ng parang salamin at meron siyang goal. Tingin mo, Kuya AJ, ano yung goal ng spiritual gift? Oh, ano po, yan, yung di ba pag nagsuot ka ng salamin, yung sabi mo, Tor, nabibigyan ka na ng magpapakita sa atin ng mas malinaw Iba? na dapat mong kanan bilang Kristiyano. Kasi dahil yung spiritual gift para siyang grabe, no? ka man, malabo, bibigay ka niya, saan ka nga ba dapat dumaan? Kasi pag alam mo na yan, dapat hindi ka na pumunta sa malupit. hindi ka pinapapunta ng Panginoon. Kasi malinaw na eh. Boom! Saka kung alam mo ang daan, hindi ka na, kung alam mo ang daan, hindi ka na maliligaw. Manliligaw. Hindi yung manliligaw, maliligaw. Maliligaw. Ang dami na naman nating ebas eh. Parang yung nagko-comment eh. Oo nga eh. Wala eh, naka-mobile ako, hindi ko makita yung mga comment ngayon.
consistent yan. Ikaw, Paston, tingin mo? Ano yung spiritual gift na salamin? Yung yan. Yung spiritual gift naman, kung compare natin sa salamin yan yung magtatama syempre dun sa paningin natin, 'di ba? Kanina pinanggit ni EJ yung sa daan. Ngayon naman yung pananaw natin na dapat nating ginagawa sa buhay ngayon. Kumbaga ay purpose and meaning na halos lahat ng kabataan ngayon, hindi lang kabataan, pati matatanda, kahit mga Kristiyano, minsan na wawala yun yung purpose and meaning sa buhay. Pero kapag meron kang spiritual gift, kapag kung sabi nga natin, sinuot mo, yan yung magtatama ng pananaw natin para hindi natin hinahanap sa kung saan-saan. Diba? Sa pera, Yun. sa skins, Ayun, no? Ooh! fire trip. O kaya sa tawag dito, acceptance ng mga ibang tao, di ba? Yun. So yun, nagbibigay siya ng meaning. At kung ano ba dapat yung ginagawa natin sa buhay. So saludo ako sa mga tao na yung dinefine nila yung success ng buhay nila doon sa sa under sa Panginoon, hindi sa under sa meaning ng mundo na success. So yun lang, yun yung para po sa akin. Ako, para sa akin, parang perspective. Kasi, alam mo yun, yung salamin, hindi ka lang basta lumilinaw yung mata mo, pero yung mga bagay na hindi mo nakikita dati, nakikita mo na ngayon. Yun ang malupit. Mm-hmm. Diba? Ibig sabihin, yung akala mong mali dati, dahil yun yung itinuturo ng spiritual gift mo, ibig sabihin, magiging malinaw na yung perspective mo. Dati, gumagawa ka ng mga maling bagay, ngayon, gumagawa ka na ng mga tamang bagay kasi alam mo na kung saan ka papunta. At kung titignan natin, yun yung gusto natin. Kung gusto mo maging successful, dapat maintindihan mo saan ka dinadala ng spiritual gift mo. Amen ba, mga kapatid? Amen, Pastor. Amen. Para mga occults pagka ganun. Di ba? Pero ganun no? Kailangan madala ka nung spiritual gift mo. Kaya kapag tinignan natin, ito yung magsa-sum up nung natin. Ito yung magsa-sum up nung pinag-uusapan natin. Kapag binasa natin yung 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 6, nandiyan na yun. Direct na nasama ba sa natin yun? Sa mga ilalagay natin. Ayan, Tor. Tinatanong ko pa po. Ayun, meron. Yun, ayan. Grabe talaga si Direk. Ang bilis. Salamat, Direk. Saludo kami sa iyo, Direk. Saludo. Hashtag salamat. Salamat, Paston, sa pagsabi kay Direk na okay na. Mabilis. Ayan, tignan nyo. Mabilis. Tignan nyo, sabi dyan. Doon sa verse 4, doon sa taas. Now there are diversities of gifts but the same Spirit. Ibig sabihin, kahit iba-iba tayo ng Spirit, kung iba-iba na yung nasabi ko. Ang dami kasing ebas Ayan, ulit. Erase. Iba-iba daw tayo ng gift, pero iisa lang yung Spirit. Ibig sabihin nun, kahit na iba-iba yung ginagawa natin, pero papunta yan sa isang bagay. At yung Spirit na nililid sa atin ng Panginoon. Kaya kapag tinignan natin, different administrations, iba-iba man ng ginagawa, pero iisa pa rin tayo ng Diyos. Tuloy na natin. Sabi dun sa pinakadulo, diversities of operations, pero the same God. Ano yung gusto natin na tignan dito sa closing na to? Maintindihan natin yung isang idea na kailangan natin na ipasok para mas maintindihan natin yung spiritual gift. Ibig sabihin yan, yung spiritual gift mo, pwede kang mas i-lead niyan sa Panginoon. Kasi yung spiritual gift mo para sa Panginoon yan. Kaya kung gusto mo talaga na mas mabuhay ng maayos na Kristiyano, know your spiritual gift. Diba?
O, tignan natin, sample. Si Paston dati, ayan, ano tayo, istoryahan muna tayo. Si Paston dati, malupit yan. Eto na. Kinakabahan Hindi ako. ko na lang sasabihin kung ano Kinabahan ka ba? Hindi ko na lang sasabihin, pero may engineering, may engineering degree yan. Grabe. Diba? Pero, eto yun. Hindi lang normal na engineer. Bargs, pre, hindi lang normal na engineer. Tanungin nyo na lang siya. Pero, ano yan? Ibig sabihin lang nun, ibang level siya. Direk, patanggal mo na yung verse. Okay na tayo dyan. Pasabi, Paston kay Direk, patanggal na. Para makitang mas malaki yung Ayun na si Derek. mas malaki yung mga akum natin. Ayun, no? Ayun na si Direk, Derek. wag ka humarang dyan. Talaga si Direk, no? Nagpahita Direk, si Derek. Diyan ka lang sa background. Sorry. Nagpakita si Derek, eh. Pero, yun, di ba? Nawala tuloy ako. Talaga, Bargs. Bargs. Ano nga pinag-uusapan natin? Bargs. Ayun, yan. Naalala ko na. So, si Paston, pero pinili niya na exercise yung spiritual gift niya. Diba? Ito si Kuya EJ, magaling yan magsayaw. Diba? Sample. Naku, kunyaring naghan. Apologize. Kunyaring naghan. Labas mo yung maskara mo. Bata pa lang yan, tinuturuan na yan magsayaw. Sample. Apologize ba to? Iba sayawan yan si Kuya E. Pero, Sakto. Malapit na mag-Christmas party. joke lang. Oo. May sasayaw ng paper dance for 1 hour. Pero, alam mo yon, si Kuya EJ, pwede siya mag-aral sa mga sa mga iba't ibang mga malalaking mga universities. Pero, pinili niya ngayon mag-Bible school. Bargs! Bargs si Era! Bargs. I love IBTC. Bargs si Erap, nag-IBTC, di ba? Ano ibig sabihin nun? Nagkaroon kasi ng perspective na bago. Di ba? Nagkaroon ng panibagong perspective. At yung spiritual gift, kung malalaman mo lang yan, kung may exercise mo lang yan ng maayos, ibig sabihin yan, mas mapapalapit ka dun sa plano ng Panginoon sa buhay mo. Di ba? Kaya malupit no? Malupit yung spiritual gift. Bago tayo mag-proceed dun sa susunod natin, hilingan lang natin si Pastor na mag-pray. Pag-pray natin yung kung ikaw hindi mo pa, ito yung hamon namin eh. Kung ikaw hindi mo pa alam, meron tayong gagawin dyan. Pero oops, mamaya na. Sige Pastor, pray mo na. Sige, manalangin muna tayo. Nasang lugar ka man ngayon. So, gusto namin pag-pray kayo kasamang Freed Podcast at buong Freed team. Tara, manalangin muna tayo. Panginoon, salamat sa gabing ito. At Panginoon, salamat for opening our ears and our hearts and minds, Panginoon, na makita itong bagay na ito bilang mga Kristiyano, bilang mga anak mo, na meron palang pinagkaloob ka sa mga Christians na hindi lang siya basta para magamit namin, kundi mas makilala ka namin at malaman namin yung direction and purpose and meaning ng aming mga buhay. Na I-pray, Panginoon, sa discussion kanina at sa mga gagawin pa, Panginoon, na patuloy kang mag-reveal, Panginoon, kung sino ka sa buhay namin at kung ano, Panginoon, yung direction ng buhay namin na nais mo. Yan po aming dalangin, Panginoon. At patuloy lang po, Panginoon, na mangusap kayo sa mga nakikinig ngayon, na ipaunawa niyo po, Panginoon, itong bagay na to sa aming buhay, Panginoon. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Napakaganda ng discussion natin, mga pastor, na tungkol sa spiritual gift and importance ng pagkakaalam mo kung ano yung spiritual gift mo. Ngayon, kung nanonood ka, yan, at gusto mong malaman, paano nga ba nating malalaman itong bagay na to? Kaya, meron tayong tinatawag na
spiritual gift test. Yan. And ano nga ba yung spiritual gift test? Pastor Carl, may tanong po ako sa inyo. Ay, ano pala? Reverend Carlo. Reverend Uy, Carlo. Carlo Kiat tayo. Ano po ba yung spiritual gift? Yung spiritual gift kasi, mahalaga yan na maintindihan natin. Yung spiritual gift test, yan yung magtuturo sa'yo, sets of questions yan, na magtuturo sa'yo kung ano ba talaga yung spiritual gift mo. Ito, hindi lang siya basta Q&A, pero parang spiritual psychological test siya na idadirect ng banal na spirito sa'yo through that question kung ano talaga yung kailangan mong ma-discover sa sarili mo. Kasi mga personal na question siya. Yun. Okay. At ngayong itong Freed podcast natin, yan, merong ko-comment dyan. Hindi ko alam kung sino ang inatasan ni Derek. Yan, magko-comment ng link ng isang form na kung gusto mong i-take ito, ang spiritual gift test, upang syempre malaman kung ano nga bang mga gift na binigay na pinagkaloob sa'yo ng Panginoon. Fill up ka dyan, tapos makikita yan ng aming team, ng Freed Podcast team at ni Derek. At sesendan ka namin ng link doon sa questionnaire and sa results mo. And kung ano man yung result na makuha mo, edi syempre mapapaisip ka. Yan. Doon tayo didiretso na dapat mapanood mo ang part 3 ng ating 3-part series ender about ministry and about spiritual gift. So, yung link na yan, click nyo lang. And, ayan, meron ng comment. Nakita ko na. Google form yan. Pindutin nyo lang. At mag-sign up na kayo. Sesendan namin kayo ng link. Yan. Pastor Carlo, nandyan ka pa ba? O pinepeke mo lang kami. O yung link pala. Nawala ako kanina. Nagulat rin ako. Nawala nga. Yan. So, sa lahat ng gusto, interesado, fill up nyo na yung form. At kung member ka ng IBC Luis, youth ka ng IBC Luis, required ka. Yung sa link Required pala, ka. Required ka. tanggalin Sabi nyo lang ng yung ating space mga pastor. doon sa bago mag-com, yung docs.google. Tanggalin nyo lang yung space para maklik. Kasi di tayo pwede mag-send ng link. Tanggalin nyo lang yung space bago mag-com, yung sa docsgoogle.com para copy-paste nyo na lang siya. Copy nyo lang yung link na Pastor, copy lang. Okay. Tapos yan, kung meron pa kayong mga kilala, pwede nyong isend sa kanila yan and mag-sign up sila and masendan sila via via Messenger pala, Facebook Messenger. Masendan kayo ng link and sana maging open kayo sa pag-answer, maging honest kayo and para malaman natin kung ano yung spiritual gift natin. And next week, abangan, mukhang babalik na yung aking mga kaibigan. Yan, at discuss naman natin kung ano ba ang ibig sabihin ng mga result natin. Yon, sama-sama tayong magsagot at alamin kung ano nga bang ibig sabihin nito. Yan ang ating pre-registration. Kaya register na mga buddy. And maraming salamat sa mga sumagip sa akin na may kasama ako ngayong podcast. Kay Pastor Reverend. Bargs. Kay Pastor Carlo. And kay Pastor Ton. Yan. And kay Direk. Salamat. Buti na. Direk, salamat. Salamat. Muntik na ako malaglag. Buti, dulo na. Mga Pastor, kinabahan Buti, dulo na. So yun. God bless po sa ating lahat. Ingat po. Yan. See you sa ating mga online services. And click nyo lang yung link and register kayo. Maraming salamat ulit kay Pastor Carlo and kay Pastor Ton. At lagi nating sinasabi sa podcast, God bless at happy weekend sa ating lahat. Yan.
Bye-bye. Happy weekend! Happy weekend. Yan, salamat. Thank you po.